Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, July 29, 2025. Sana po ay nasa mabuting kalagayan po tayong lahat. Basahin po natin ang ating mabuting balita bago magtapos ang araw na ito ng Martes. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan, chapter 11, verse 19 hanggang 27. Papuri sa iyo, Panginoon. At marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria'y naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayoy ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingi ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino bang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas, na inaasahang paparito sa sanlibutan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balita po na ating binasa sa araw na ito ay tungkol sa pagiging Mesiyas ng ating Panginoong Jesus, na siya ay may kapangyarihan na buhayin tayo sa muling pagbalik niya dito sa daigdig, o kaya sa huling araw ng ating mundo, sa muli niyang pagbabalik. At dito makikita natin na yung pananampalataya ni Marta ay hindi pa ganoon kalaki, o hindi pa ganoon kalalim ang kanyang pananampalataya. Siguro naman si Marta na ririnig na niya ang lahat ng mga himala na ginawa ng ating Panginoon. Nakapagpagaling siya ng mga may sakit at nakapagpalaya siya ng mga demonyo, at kung ano pang himala ang kanyang narinig. At dito nga ang tingin pa rin ni Marta sa kay Jesus ay parang si Jesus ay parang isang tao na maka-Diyos, na malapit siya sa Diyos, na kahit na anong hilingin niya ay ipagkakaloob sa kanya ng Diyos. Kasi ang sabi niya rito, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayoy ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingi ninyo sa Kanya. Ganon hanggang doon pa lang ang pananampalataya ni Marta. Kung
maalaala nyo, mayroon tayong nabasang gospel tungkol dun sa alipin ng centurion na nagkasakit. Tapos pinuntahan ng centurion ang Panginoong Jesus at hiniling din na pagalingin ang kanyang alipin. Ang sabi naman ni Jesus, sige, pupunta ako doon para pagalingin siya. Pero ang sabi ng centurion, hindi na po kailangan, sabihin niyo lang po na gumaling siya at gagaling siya. Kaya pinuri siya ng ating Panginoon sa lalim ng kanyang pananampalataya kay Jesus. Dito kay Marta, wala pa si Jesus at ay parang kailangan pang dumating si Jesus para manampalataya siya sa ating Panginoon. At hindi pa ganun ang pagkakilala ni Marta na siya ay isang Diyos at Mesiyas. Pero unti-unti pinapaliwanag dito ng Panginoong Jesus na siya ang pagkabuhay at ang buhay. Kasi ang pagkakaalam ni Marta, ang isang Mesiyas ay may kakayahan na may kapangyarihan na bumuhay ng mga patay sa huling araw. Yun ay alam nila kahit noong sa mga nababasa nila sa lumang tipan. Pero ang sinasabi ng Panginoon dito, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ibig sabihin, siya yung bubuhay sa mga namatay sa huling araw sa kanyang pagbabalik. At kahit ngayon, siya ang buhay. Kumbaga, kaya niya ring ibalik ang buhay ng isang tao kahit namatay siya ngayon. At tinanong siya ngayon ng Panginoon, pinaniniwalaan mo ba ito? Ang sagot naman ni Marta, opo Panginoon, sagot niya, nananalig ako sa inyo, kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas, na inaasahang paparito sa sanlibutan. Parang katulad to nung yung confession ni Saint Peter na you are the Christ, parang sinasabi niya, ikaw ang Mesiyas. Kaya yung pananampalataya dito ni Marta ay naging mas malalim ng konti. Pero kung babasahin mo dito sa susunod na mga verses, makikita natin na nung pinapatanggal na ni Jesus ang bato, ang sabi ni Marta ay nangangamoy na daw ang labi or katawan ni Lazaro kasi 3 araw na yata siyang nandun sa loob ng yungib. Kaya ang iniisip pa rin ni Marta ay ang Panginoong Jesus ay ang kakayahan nilang ay yung bumuhay ng mga namatay sa huling araw. Kaya yun, ang mensahe siguro sa atin ng Panginoon sa araw na ito ay unti-unti ang ating paglago sa pananampalataya. Ito kasi dito ang Panginoon ay nagsasabi na kung sino siya. Pero nung tinanong na siya ni Jesus si Marta kung naniniwala siya, sumagot naman si Marta na naniniwala siya. Kaya ang mensahe siguro sa atin ng Panginoon kapag may mga pagkakataon na narinig natin sa ating puso o nabasa natin sa Bible o yung hinipo tayo ng Panginoon at tinanong kung nananalig at naniniwala tayo sa Kanya, siguro yan ang oras o panahon para sagutin natin na nananampalataya
tayo sa Kanya. Yun lamang po at pagpalain po tayo ng